So bali, good morning po uli. Yan. Dito naman tayo sa property na may sukat na 3.5 hectares. So yung mga bago pa lang po dito sa ating YouTube channel, paki-like, subscribe, share at pakipindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga video po natin na ina-upload na property. Yan, huwag na po natin patagalin. So ito na po ay habang ating iikutin itong property na may sukat na 3.5. So siya po ay atin ang i-detail. So makipapansin nyo sa gilid kong ito, kaya po napagdesisyon na ipagbinta na po ito dahil ito po ay wala na siyang tenants. Yan, so napakaganda po ng lupa na pinabibinta sa atin. Kaya lang po ay sa ngayon ay may lakad po ito ng nasa 15 minutes lang po. Kung mapapansin nyo, may mga nyug po dito na nasa 200 kapuno po na kagandahan pa lang mamunga. Yan po, kalakasan pa lang bumunga. So ito po ay yung matataas na puno ay pinaklearing na po nung seller. So iikutin po natin ang 3.5 hectares. So dito po ay napakalakas na cellphone signal. Ang source of water meron po. Ang electricity lang po ang wala tayo dito. Wala po tayong kuryente, pero sa signal naman po meron po tayo dito, napakalakas po. Ito na po yung pinakang reality po niya, no? So bago ko po ikutin ito, ako nga po pala uli si Erwin Sivera ng Art of Field Vlog, ay muli na naman yung samahan. Yan, dito na po tayo sa pinakang loob po ng property. Ito po ay pinataniman nung seller ng mga nyug. Kung inyo mapapansin po, ang tanim po dito na nyug ay mga bago pa lang po, ano? May mga hindi pa nabunga, then may mga bagong tanim po. So pasisilip po sa inyo yung mga bagong tanim po, kaya lang medyo nasukalan na po, nadamuhan na. Ayan po yung mga bagong tanim sa area na to. Sa kadahilanan po na kaya nila ito pinagbibili ngayon, so yung po tao nila nakuha dito ay umalis na po, nagtrabaho. Yan, makikita naman po nyo mga tanim po yan, mga saging na saba, then may mga niyog po yan, tapos yung mga kawayan na yon, yan po ay nasasakupan pa ng ating property. Pero yung kabila po naman yung napapansin nyo, hindi na po yan, yan lang po may kawayan na yan. Yan na po yung ating nasasakupan ng property. So napakarami pa naman po nitong produkto na saging. Ayan po, mga bagong tanim po na saging na saba, then yan po yung mga tanim na nyug. Mapapansin po, medyo may sukan na po yung mga nyug. Ayan, sukala na po. Area na yan, ang daming saging. Yan, sa area na yan. So ilalagay na lang po natin sa description ng ating details, ang nilalaman po mga produkto na property na 3.5. So itong po 3.5 na to ay binibinta lang po ito ni seller ng 1.4M. Napakamura po. Sa 1.4M po, nakanito na sila nun. Ito po ay TCT clean title. So ready to transfer na po. Bagong sukat na rin po ito nila. Pinarelocate na po nila ang property. So yan po yung dating bahay nung tenants na umalis. Yan. So napapansin naman po nyo yung mga nyug, talagang kagandahan po ng bunga. Saka hindi pa po siya kataasan. Yan, mababa pa lang po siya. Yan, bali nandito na po tayo sa taas. So yung mga buyer po na hindi po masisilan dyan, pumuntak na po kayo sa aming sa aming number na makikita nyo sa taas po ng ating screen na yan. So medyo tumawisan tayo pag akyat, gawa ng napakaganda ng umaga, napakaganda ng sikat ng araw. So tag-ulan po ngayon, pero pinagbigyan tayo sa panahon na ito, napakaganda po ng sikat ng araw. Yan, yun po yung sagingan part, may sapa po dyan sa baba na yan. Pinanggalingan po natin dyan yung may bahay po nung dating tenants na po sa baba. Tapos ito na po yung pinaka-view nyo. Pag dito tayo naghapisto sa mga area po ng taas na ito, talagang napakaganda po nito. Kaya yung mga buyer na hindi po masilan, inuulit ko, ito po ay may lakad ng 15 minutes, pero good for investment at retirement po. Yan, yung po may mga business na gusto po ng ganito na property, pwede po nyo ito. Pwede po nyo itong paalagaan, tapos pagandahin para dumami ulit ang produkto. Pwede po sa mga OFW naman po, pwede rin po ito dahil may income naman po ito makukunan. Ano, may mga nyug pa naman po, kalakasan mamunga. So 200 kapuno ng nyug. Yan po yung mga kasama ko sa taas. Tapos ito na yung overlooking spot. Ano, makikita mo yung kabilaan ng area ng bundok, ay paikot po tayo. So pag nalinis lang tong area na to, napakaganda na ng property. May mga bagong tanim na nyug. Alagaan na. Kulang na lang po sa linis yung mga nyug na yan. Pero sa may baba, medyo mababa pa ang mga tanim, pero okay pa naman. Yan. Ito po yung mga kasama ko. Yan yung mga hardwood na batino, anilaw. Yan.
Napakaganda ng view dito sa taas na ito, overlooking spot. Ito po ay Villa Aurora ang nakakasakop na ng property. Diyan lang po yun. Sa kabila na yan, mayroon na po dyan yung provincial going to San Narciso, Quezon. Pag dito naman po tayo manggagaling sa kabila, so going to Katanawan, Quezon naman po yan. So pares po yan provincial road. Ang kawalaan lang po nitong property nito ay yung pong pinakang barangay road pagpasok. Pero ito naman po ay magbibigay ng right of way. Bahala na po si seller dito umusap sa dadaanan po ng right of way nito. Siya na po ang bahala. Pag po ito ay inyong nakursunadahan, so yan, may isang puno ng antipulo. Tapos puro nyug na po ang ganda sa taas, puro sagingan na. Hindi po natin naikot ang pinakang loob kasi ng napakakapal po ng damo. Meron ako nakita doon, langka, isang puno sa area na yun. Sa mga buyer po dyan na gusto ng ganitong property, avail na po kayo sa number na makikita sa taas ng screen na yan. Ito pong property na ito ay ino-offer po natin sa mga retirement, mga gusto pong mag-invest ng lupa, yung mga OFW po dyan na gusto po ng investment na lupa. So darating po ang araw, ito pong property na ito ay tataas ang presyo. So habang mura pa ang presyo at napakaganda po ng spot niya, so sa 1.4 M po binibigay na po ito ni seller, 3.5 hectares. So inuulit ko sa buyer po na hindi masilan, so pasok na pasok po ang property. Yung pong sanay lumakad at sanay din po magbukid, yan po yung mga buyer na kailangan po natin sa property na to. Kasi ito po ay talagang ang property ay abyadin, pagandahin ang mga produkto, lilinisin yung mga bagong tanim, pero meron na po kayo mapapakinabangan ditong produkto dahil meron pong 200 kapuno na nyug na kalakasan bumunga. Yan po ay marami rin silang na-harvest dyan. At ang isang kagandahan po ng property na ito ay napakaganda po ng spot. So overlooking, so napaka-relaxing. Ang document wala na pong problema dahil ito po ay TCT clean title. Pag ito po ay ating nalinis, kitang-kita na po natin ang kagandahan ng buong property. So yan po yung area niya. Napakaganda po ano. Yan yung area po ng property. Napakaganda. Overlooking at napakarami pa rin pong produkto ng niyog. Kung sa source naman po ng tubig, so meron po tayo dyan sapa. So dala pa po natin yan, may slope na yan. So hindi naman po kaya laliman niya slope na yan, so madamo lang. Kaya pakiramdam po natin at nakikita po natin ay mataas po ang reality niyan. So hindi naman po. Medyo nag-uplan lang ito. So makikita po natin dito yung overlooking spot ano, na sinasabi ko po sa inyo sa area na to. Kaya yung mga buyer dyan na hindi po masisilan, so pwede po ito. May mapapansin po, nilalakaran ko talagang hanggang dibdib ko na ang damo. Maipakita ko lang po sa inyo yung reality po ng property. Yan. So yan po yung overlooking spot dadalhan pa po natin ito. Galing po ako doon sa baba, paakyat naman ako dito sa may taas. Nandito po yung ating guide, yung kapatid ni seller. Pero inuna kong videohan po itong baba. Palabas naman po dito sa palabas kami sa yung dulo ng boundary. Sakwa po ito. Yan mga hardwood na yan, mga batino. So sinasakupan pa yan ng 3.5 hectares. Taas ang damo. Yan po. Yan. Dala pa po yung mga nyug na mga kababaan na kalakasan bumunga na yan. Tapos yung sagingang part po. Yan po yung sabahan na area. Tapos yan po yung overlooking. Halos katapat lang po natin. Napakagandang po view nito. So sa 1.4 M meron ka ng 3.5 hectares. Yan po. Po palang property na to. So ang reality po niya 50% flat, 50% parang uphill po. Para po siyang pa-uphill lang siya. Tapos nag-slope pa kabila po pero manayad lang. So hindi naman po siya yung pinakang mataas po na pagka-slope niya. So ang upland naman po niya, so hindi rin po siya mataas na upland dahil bunga ng papayaw. Tapos yan po yung mga nasakupan niya na niyog. Yan po area na yan, kabila na yan. Medyo masukal na nga lang po, pero dati po ito noon ay napakalinis pa nung may tenants sila dito. So kaya nga po pinalis na nila yung tenants dahil gusto na nga po nila yung pagbili ito, tapos binayaran nila yung tenants sa mga tanim. Kaya po ito ay naging damuhan na. So ngayon po uli, napagdesisyon uli nung may-ari na ibinta na ang kanilang property.
Kaya ito po ay ating binalikan. So dami pa pong pantanim na mga niyog. Oh. Hindi na po naitanim. Yan, ang dami po. Nasukalan na ng damo. Saging, hindi na himusuan na. Ayan, pero ang lalaki ng saging yan po. Kapansin nyo, saging na yan, lalaki. Ang mga hardwood naman po dito, may mga batino. Batino, ang nakikita kong hardwood sa property na to. So dito naman po ay pwede tayong request ng barangay road. Kung gugustuhin po natin itong pabutasan, so medyo may layo nga lang po ano. Inuulit ko sa mga buyer po na mga gusto mag-inquire nito. Ito po ay may lakad tayong 15 minutes papunta dito sa property. Pero kung ang property naman po ay maganda, sulit naman po tayo sa presyo na binigay po sa atin na 1.4. Kaya lang medyo may kalayuan din pong lakad. So barangay road po siya. Kung ang layo naman po nito sa town proper po, ay napakalapit lang din naman po sa town proper. So nasa 14 kilometers lang po tayo to town proper po ng bayan ng Lopez. Dahil ito po nakasap nito ay Lopez, Quezon pa. Ang daming bunga ng nyug. Bali lukari na po ito. Ayan o. Ang bilang naman po ng nyug nito ay nasa 200 pa, more or less, o humigit po ano. Sa bilang kasi hindi po natin siya maikot gawa ng napaka taas po ng sukal na damo. Yung mga saging po hindi na nalilinis. Pero ang dami po niyang nilalaman pa yan. Mapapansin naman po nyo. Talaga napakaganda, yan po yung pinaka-pinagbatas. Ang isang kagandahan po nito ay overlooking spot. Mapapansin po nyo dyan, oh. So medyo masukal pa po yan, may ulanin. So overlooking spot po ang lugar na to. So aakyat pa tayo doon sa may taas para mapakita ko sa inyo pinaka-view po ng overlooking nya. So napakaganda po nito. May mga bahay naman po tayo ditong Karatigs, pero karamihan po pag ganitong Lunes hanggang Biyernes ay nasa bayan po sila sa school. Pero pag Sabado at Linggo po, yun, mayroon ng tao dito mga karatig natin. Mapansin po nyo yung mga talagang nyug. Ang tataba niya pero hindi siya natatabasan. So napakarami na po niyan. So ang tanim po niyan nyug ay nasa 500 daw po yung mga bagong tanim na linisin na nyug. Pero yung mga namumunga na nakababaan po ay nasa 200. Yan. Habang iniikot ko na po ito, details ko na po sa inyo mga ka-art to field, no? Napakaganda ng view.